Bukod po sa alegasyong may mga hukom na sangkot sa iligal na droga, iniimbestigahan din ng Korte Suprema ang mga idinadawit sa katiwalian. Pero pakiusap ng Korte, pagpasensyahan muna sila kung hindi nila agad maisa sa publiko ang resulta ng kanilang investigasyon. May report si Dano Tingkungko. Hindi raw mamadaliin ng Korte Suprema ang investigasyon sa alegasyong may ilang hukom umanong dawit sa bentahan ng ilegal na droga ayon kay Chief Justice Lucas Bersamin. Sa en-banc session ng Korte noong nakaraang linggo, itinalaga ng Korte si Associate Justice Diosdado Peralta para makipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ukol sa umano'y narco judges. Justice Peralta has not yet given a report, and I doubt if he has already done much because it is too soon. No? We will give him all the time and we will not rush things because these are serious allegations that we cannot just ignore, and at the same time we cannot also condemn our judges so readily without basis. So we have to go slowly. Bukod sa illegal na droga, iniimbestigahan din ng Korte ang mga alegasyon ng katiwalian laban sa ilang hukom. Pero sana raw ay pagpasensyahan ng publiko kung hindi ito agad maisa publiko. Taon-taon, marami kaming iniimbestigahan na mga nakaupong mga hukom. At manalig kayo sa aming mga efforts kasi hindi lang namin pwedeng isiwalat dahil strict confidentiality ang ino-observe namin hanggat hindi kami ready na maggawad ng aming hatol laban sa kanila. Sinabi ito ni Bersamin matapos ang tradisyonal na parting words ng mga maestrado magre-retiro ngayong taon sa flag raising ceremony ng Korte Suprema sa Baguio City. Kapwa magre-retiro na sa Oktubre sina Senior Associate Justice Antonio Carpio at Chief Justice Bersamin. Ngayong taon din nakatakdang magretiro sina Associate Justices Francis Hardelesa at Mariano del Castillo. Nakalive si Hardelesa habang si Del Castillo naman ay nagbigay ng talumpati nitong nakaraang linggo sa tradisyonal na opening speech ng mga bagong talagang maestrado. Isa rin daw sa mga tinatrabaho ng Korte ang pagpapatitulo sa Supreme Court compound para tuluyan ng maging pag-aari ng Korte ang mismong loteng kinatitirikan nito. Sa pagre-retiro sa Oktubre, natanong ng media si Bersamin kung ano ang iiwan niyang legacy sa Korte Suprema. I don't like to name any specific single legacy. I just want to be known as one who served in the court for 10 years and have been very successful and have been loyal to my oath of office. Masihigpitan din ng Korte ang pagpapatupad sa doktrina ng hierarchy of courts. Ibig sabihin, hindi basta-basta tatanggapin ng Korte Suprema mga kasong hindi muna dinesisyonan sa trial courts o sa Court of Appeals. Ang Supreme Court tungkol dyan ay maingat dahil hindi namin pwedeng husgahan ng mga controverted facts. Wala kaming kapasidad para dyan. So kung ang isang kaso ay dinulog sa amin under our original jurisdiction upang kami na maglutas, at yan ay dapat naman na unahin mong dalhin muna sa baba yung dapat na lugar kung saan ka mag-adjust ng evidence, i-dismiss namin yan dahil makakasagabal sa aming functioning yan. Gayunman, tatanggapin pa rin ng Korte Suprema ang mga kasong may kinalaman sa writs of amparo, habeas data at habeas corpus. Dano Tingkungko, GMA News.